Pakawalan mo ako, hayop ka! Kahit kailan hindi ako magkakagusto sa isang aswang na gaya mo! Aswang ka na nga, manyakis ka pa! Halos lahat ng babae sa baryong to ay nagkakandara pa na pansinin ako dahil in love sila sa akin. Pero ikaw, napasayo na ako nang walang kahirap-hirap. Ayaw mo pa? Nagustuhan ka nila dahil hindi nila nakikita ang totoong anyo mo. Ang nakakadiring itsura mo at nakakasukang amoy mo. Ay ano pang sabihin mo, akin ka na ngayon. Hindi ka na makakatakas pa sa akin. Ako na nagmamay-ari sa'yo. Gabi-gabi kang magiging sa akin. Sa ayaw at sa gusto mo. Dahil akin ka lang. Akin ka lang! Taong 1990, sa isang baryo sa probinsya ng Romblon, may isang binata na tinitingala at hinahangaan ng mga kababaihan dahil yon sa angking kagwapuhan at kakisigan nito. Bukod pa sa pagiging mabait at magalang sa mga kababaihan at nakatatanda, ang tingin ng lahat ay isa siyang ideal man para sa mga kadalagahang naghahanap ng mapapangasawa. Jo Marie ang pangalan ng binatang ito. Masipag din itong maghanap buhay. Inaabot pa nga minsan ng umaga sa laot upang makapangisda. Ito ang hanap buhay na kinamulatan niya dahil hindi naman siya nakapag-aral. Nabubuhay siya ng normal sa kabila ng pagiging ulila niya. Mag-isa lang siyang namumuhay dahil maagang namatay ang kanyang mga magulang. At ang tanging kasama niya sa bahay ay ang kanyang alagang ibon. Dahil siya at ang alagang ibon niya lang ang magkasama sa bahay, kaya ito na din ang madalas niyang kinakausap. Parang tao kung kausapin niya ito. Ang kanyang alagang ibon naman ay para ring tao na nakakaintindi sa mga sinasabi niya. Ito din ang kasama niya sa laot tuwing nangingisda siya. Sabi nga ng mga tao sa baryo nila, swerte ito sa kanya dahil sa hindi ito nawawalan ng huling isda tuwing kasama niya ang alaga niyang ibon. Isang araw ay may dalagang dumating galing ng Maynila sa isang kapitbahay ni Jo Marie. Maganda ang dalaga, makinis ang balat at napakaamo ng muka. Dahil sa mga katangian nito, napansin siya kagad ni Jo Marie. Lihim siyang humanga sa kagandahan ng dalagang si Lian. Ngunit kahit na magpakita siya ng kabaitan sa dalaga, ay hindi siya nito pinapansin. Sa halip ay patuloy ito sa pagsusuplada. Ang kagaspangan ng ugali nito ay nakakasakit sa kalooban ng binata. Isang umaga ay nakita niya itong umiigib ng tubig sa balon na malapit sa bahay ng binata. Bakas sa mukha ng dalaga ang hirap sa pagsasalok ng tubig dahil hindi naman siya sanay sa gawain na yon. Agad siyang nilapitan ni Jo Marie at nag-alok ng tulong. Hindi naman kasi ganyan ang tamang pagsalok ng tubig sa balon. Napalingon si Lian sa pinanggalingan ng boses. Ngunit nang napagtanto na si Jo Marie yon, napasimangot na lamang ito ng bahagya. Di bali na, mamaya na lang ako iigib ng tubig. Magpapaturo na lang ako kay Lola Ising. Yan. Yan ka na naman eh. Umiiwas ka na naman sa akin. Teka nga, matanong kita. Bakit ba ang init-init ng dugo mo sa akin, Lian? Ewan ko, basta ang alam ko lang, ayoko sa aura mo. Mapait na ngiti ang pinakawalan ng binata bago muling nagsalita. Ayaw mo pala sa gwapo ah. Siguro mga type mong lalaki yung pangit at walang kadating-dating. Pwede ba, Jo Marie? Wala ako sa mood para sa mga pasaring mo. Umalis ka na nga dyan at pabayaan mo na lang ako rito. Oo na. Sige na. Aalis na po. Tangkang aalis na sana ang lalaki pagkatapos magsalita. Ngunit may kung anong nag-uudyok sa kanya para balikan ang babae. Tandaan mo to ha. Pagsisisihan mo ang pagtanggi at pag-iinsultong ginawa mo sa akin ngayon. Kahit kailan ay hindi ko pagsisisihan yun. Isa pa, 1 buwan lang ako dito sa probinsya. Babalik din ako ng Maynila.
Pag nangyari yun, hindi na tayo muling magkikita. Yun ay kung makakabalik ka pa ng Maynila. Syempre naman, walang dahilan para hindi mangyari yun. Sige, tignan na lang natin. Pagkasabi nun, ay makahulugang ngiti ang pinakawalan ng binata para sa dalaga. Sabay lakad nito papalayo sa kanya. Dumiretso ito ng uwi sa bahay niya, na puno ng sama ng loob para sa babaeng hinahangaan. Ang gusto lang naman niya ay tulungan ito, ngunit imbis na magpasalamat, kasamaan pa ng ugali ang pinakita nito. Samantala, si Lia naman ay nagpupuyos ang kalooban sa inis. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Naiinis siya sa lalaking ito kahit na wala naman talaga itong maling ginagawa sa kanya. Pakiramdam niya kasi ay hindi ito gagawa ng mabuti sa kapwa. Kaya kahit pa nga sabi ng lola ising niya na mabait ang lalaki, ayaw pa rin niya dito. Pagkatapos ng isang malalim na buntong hininga, ay nagpatuloy na siya sa pagsasalok ng tubig. Nang makauwi na sa kanilang bahay, ay ikinuwento niya sa kanyang lola ising ang nangyari. Apo, bawasan mo ang pagiging suplada mo kasi hindi yan maganda para sa isang babae, lalo na rito sa probinsya. Iisipin ng mga tao na matapobre ka pag ganyan ang ugaling ipinakita mo. Lola, sa kanya lang naman po ako nagsusuplada kasi nga po ayaw ko sa kanya. Kahit na apo, kahit ayaw mo sa isang tao, maging mabuti ka pa rin. Ang tawag doon apo ay pagrespeto. Kumukulo ang dugo ko po pag nakikita ko po ang Jo Marie na yon. Kasi lagi na lang siyang naririnig kong pinag-uusapan ng mga kaedad kong kabataan dito sa baryo. Gwapong-gwapo na sila sa kanya. Lola, madaming ang mas gwapo sa kanya dun sa Maynila. Siyempre apo, nasasabi mo yan dahil marami ka nang nakitang mga may itsurang lalaki sa Maynila. Pero ang mga kababaihan dito sa lugar na ito ay wala pa sapagkat hindi pa naman sila nakakapunta ng Maynila. Kung sabagay po, tama po kayo Lola. Kaya nga wag mo silang ikumpara sa'yo. Pasensya na po Lola, hindi ko na po uulitin. Hayaan niyo po pag nakita ko si Jo Marie magsosorry po ako sa kanya. Yan, ganyan nga apo. Tama yan. Tandaan mo, dapat irespeto ang lahat ng tao. Yan ang susi para mabuhay ka ng payapa sa mundong ito. Opo Lola, tatandaan ko po yan. Kinagabihan, maagang nahiga si Lian. Napagod siya sa pag-iigib at paglilinis ng bahay, kaya gusto niya munang magpahinga. Ang kanyang lola ising naman ay nasa salas pa ng bahay nila. Tuwing gabi, pag hindi ito makatulog, ay naggagansilyo pa ito para libangin ang kanyang sarili. Gusto ng mga magulang niya na kunin na lang sana si Lola Ising upang doon na tumira kasama nila. Pero ayaw niya. Mas gusto niya na dito na lang siya sa probinsya dahil tahimik at presko ang hangin. Kaya pag ganitong bakasyon sa paaralan o kung may pagkakataon, bumibisita sila sa probinsya nito. Nang mga oras na yon, ay nakaramdam ng pamimigat ng mga mata si Lian. Ngunit tila naalimpungatan siya sa mahinang yabag mula sa bubungan ng bahay. Sa tapat mismo ng kanyang silid, mahina lamang yon, ngunit parang may bigat ang bawat yabag. Nagmulat siya ng kanyang mga mata. Saka dahan-dahang bumangon. Nakapatay ang kanyang ilaw, kaya tanging sinag lamang ng liwanag ng buwan ang kanyang tanglaw na liwanag. Tumagos ang liwanag ng buwan sa dingding na sawali ng bahay. Mabilis ang tibok ng kanyang puso dahil patuloy pa rin ang kaluskos at tila mga yabag na yon sa bubong ng bahay. Lumakad siya ng dahan-dahan patungo sa gawing bahagi ng bintana. Sa kadahan-dahang binuksan ito, maliit na awang lang ng bintana ang kanyang ginawa. Sapat lamang upang masilip niya ang paligid sa labas ng bahay nila. Habang nagmamasid sa labas, ay ilang ibon na panggabi ang nakita niya. Nang makita na mga ibong panggabi lang ang lumilipad sa labas ng bahay,
ay iniawang niya ng mas malaki ang bintana ng kanyang silid. Sapat lamang para makadungaw ang kalahating bahagi ng kanyang katawan. Habang nakadungaw sa bintana, ay dama niya ang lamig ng hangin na dumadampi sa kanyang pisngi. Napakapayapa ng gabi. Sana laging ganito. Pagsabi nun, ay tinangka niyang isara muli ang bintana. Ngunit isang napakalaking ibon ang lumabas bigla sa kawalan. Nasa harap niya na yun ngayon at pilit na inaabot ng naturang ibon ang katawan ng dalaga gamit ang matutulis nitong mga kuko. Dahil sa labis na takot at pagkabigla ay nagsisisigaw si Lian. Lola, tulong! Tulungan mo po ako! Tulong po! Samantalang ang lola niya ng mga pagkakataong yon ay abala sa paggaganchilyo at huminto ito sa ginagawa. Agad itong tumayo at patakbong nagtungo sa silid ng apo. Laking gulat niya nang makita ang malaking ibon sa bintana. Pilit na kinukuha ng malaking hayop ang kanyang apo. Mahabaging langit! Ay, ang apo ko! Lian! Lola, tulungan mo po ako! Gusto akong kunin ng malaking ibon! Ay, Diyos ko po! Saan galing ang hayop na yan? Hindi ko po alam, Lola. Bigla na lang siyang lumitaw at pilit akong kinukuha. Huwag mong pakialaman ang apo ko! Su! Lola! Malakas po itong ibon! Ah! Malakas na pagaspas ang ginawa ng malaking ibon. Kaya naman, nakabitaw si Lian sa pagkakahawak nito sa pasimano ng bintana. Tuluyan siyang inilipad ng dambuhalang hayop sa labas ng kanilang bahay. Patakbong nagtungo naman ang matanda sa harap ng bintana upang habulin ng tanaw ang malaking ibong tumatangay sa kanyang apo. Nang hindi niya na ito makita, saka lamang naisipang humingi ng tulong ang matanda. Nagtatatakbo siya palabas ng bahay, subalit huli na para makakilos pa ang nais tumulong. Samantala, dahil na din sa lakas ng sigaw ni Lian, ay nagising na din ang mga kapitbahay nila, kabilang na ang kapitan ng kanilang baryo. Nasa labas ito ng kanilang bahay, inaalam kung anong nangyayari sa kanila. Dahil naman sa labis na takot at pagkabigla, ay hindi halos makapagsalita ang lola ni Lian. Halos magkabuhol-buhol sa pagsasalita ang matanda. Tulungan niyo ang apo ko. Kapitan, maawa po kayo. Teka, sandali lang. Ano bang nangyari sa iyo, Ising? Bakit nagsisisigaw kayo ni Lian? Kapitan, kinuha ang apo ko. Ano ka mo? Kinuha si Lian? Teka, sino kumuha sa kanya? Ibon. Isang malaking ibon. Tinangay niya si Lian. Ano bang sinasabi mo, Ising? Ayusin mo nga ang pagsasalita mo. Liwanagin mo nang maintindihan kita. Ang apo ko, Kapitan. Inilipad ng malaking ibon. Hindi ko alam kung saan niya dinala ang apo ko. Teka, paano mangyayaring kayang ilipad ng isang ibon ang isang tao? Totoo ang sinasabi ko, Kapitan. Tulungan niyo ang apo ko. Hanapin natin siya. Baka naman po hindi basta ibon yon, Kapitan. Baka po aswang na nagaan yung ibon lamang ang kumuha sa apo ni Aling Ising. Imposible talaga yun eh. Matagal nang walang gumagalang aswang sa baryong ito. Maaaring nagbalik na muli sila at pagala-gala na muli sa baryong ito. Abay, kung ganon, kailangan maging alerto na lahat mula ngayon. Sa laki at kakaibang anyo ng ibon na yon, maaaring aswang nga yun, Kapitan. Tulungan niyo kung mabawi ang apo ko sa kanya. Baka kung anong gawin ng aswang na yun sa apo ko. Ang dali lamang, Ising. Saan ba lumipad ang malaking ibon? Patungo po sa gitna ng dagat. Pagkarinig nun, ay natigilan bigla si Kapitan. Nakaramdam ng takot para sa dalagang si Lian. Bakit hindi kayo makapagsalita? May alam ba kayong pwedeng pagdalhan ng aswang sa gitna ng karagatan? Nung araw, may kwento ang mga magulang ko.
na may isang isla daw sa kabilang bahagi nitong karagatan. Ngunit walang nagtatangkang pumunta doon dahil bali-balita na yun daw ay pinamumugaran ng aswang. Ituro niyo sa akin ang islang yon. Pupuntahan ko kahit saan pa yon. Mahanap ko lang ang aking apo. Mag-unos dili ka, Ising. Mapanganib mag-isang magtungo doon. Ituro niyo na po sa akin, Kapitan. Nakikiusap po ako. Ang kawawang apo ko, baka mapahamak siya. Sige, ganito na lamang. Bukas ng umaga, tutungo tayo doon. Hindi maaaring ngayong gabi dahil madilim. At saka isa pa, kailangan natin planuhin ito ng maayos. Dahil kung totoong pugad ngayon ng mga aswang, abay kailangan mag-ingat tayo. Ngunit, Kapitan, hindi na ako makakapaghintay pa. Oo, Ising. Naiintindihan ko nararamdaman mo. Ngunit sa ngayon, ay kailangan natin mag-ingat sa mga susunod nating gagawin. Dahil kapag hindi natin ginawa yun, ay baka tayo naman na mapahamak sa pabigla-bigla nating desisyon. Naisip ni Lola Ising na tama naman ang sinabi ng kapitan. Hindi sila pwedeng padalos-dalos ng pagkilos dahil baka nga totoong aswang ang tumangay sa apo niya. Kailangan nilang magplano ng maigi bago puntahan ang isla sa kabila ng karagatan. Dahil sa pag-aalala ay hindi na nagawang makatulog pang muli ni Lola Ising. Nagtungo siya sa pangpang ng dagat. Doon ay tinanaw niya ang kadiliman ng gabi at ang malalakas na alon ng dagat habang patuloy sa pagpatak ang kanyang mga luha. Apo ko, nasaan ka na ba? Nag-aalala na ang lola sa'yo. Wala sanang masamang mangyari sa'yo. Ay! Samantala, ang mga tao naman sa baryo ay hindi na din nagawang makatulog pa. Nag-aabang kung sakaling babalik ang malaking ibon upang ibalik ang dalaga. Inihanda nila ang sibat at mga pana na dadalhin nila bukas sa pagpunta nila sa isla na sinabi ni Kapitan. Gumawa sila ng kwintas na bawang. Inihanda din nila ang maraming asin na iniligay nila sa mga garapon. Kung totoo mang aswang ang makakalaban nila, mabuti na yung marami silang sandatang daladala. Habang naghahanda ang lahat, si Kapitan ay pansamantalang nagpaalam sa mga kabaryo. Umuwi siya ng kanyang bahay upang kunin ang pinakamahalagang sandata niya na minana pa niya sa kanyang mga magulang. Isang medalyon na pangontra sa mga aswang. Matagal niya na yung itinago sa kanyang lumang baul dahil sa tahimik naman ang kanilang baryo. Walang aswang na gumagala sa nakalipas na maraming taon. Ngunit ngayon ay heto siya at naghahanda upang gamitin yon. Malapit nang mag-umaga, lahat ay nakahanda para sa pagtungo nila sa isla. Sumakay na si Lola Ising sa bangka, pati na ang kanyang mga kabaryo. Ngunit bago sila tuluyang makaalis, ay mabilis na tumatakbo si Jomari patungo sa gawin nila. Nang makalapit na ito sa kanila, ay habol hininga ito, kaya hirap magsalita. Lola Ising! Lola Ising! Kapitan! Hindi niyo na po kailangang umalis! Bakit, Jomari? Kailangan naming hanapin ang aking apo. Lola Ising! Kapitan! Si Lian po! Si Lian po! Bumalik na siya! Ay, nasaan ang apo ko? Nandun po siya! Sa harap ng bahay niyo! Nakahiga po sa lupa! Wala po siyang malay, Lola! Dahil sa sinabing yun ni Jomari, agad na bumaba ng bangka si Lola Ising, pati na ang mga kasamahan niya. Patakbong umuwi ng bahay. Sinundan naman siya ng mga kabaryo upang tignan ang kalagayan ng dalaga. Pagkakita ni Lola Ising sa apo, ay napasigaw ito sa labis na awa. Tulad ng sinabi ni Jomari, wala nga itong malay at nangihina ang buong katawan. Kahit anong alog niya dito, ay hindi man lang ito gumagalaw. Apo ko! Anong nangyari sa'yo? Gumising ka, Lian! Ngunit wala pa ding pagkitang kilos mula dito. Nananatiling nakahandusay sa lupa ang dalaga.
Kaya lumapit na din si Kapitan upang tignan ang kalagayan ni Lian. Idinikit ang hintuturo at gitnang daliri sa pulso ng dalaga. Napailing ito ng bahagya bago muling nagsalita. Hindi maaari ito. Mahina ang kanyang pulso. Kung ganun ay tulungan niyo po ako, Kapitan. Dalhin natin siya sa ospital. Malayo ang ospital, Ising. Malayo dito sa atin. Sa bayan pa yun. Kailangan ni Lian ng agarang lunas ngayon. Ano pong gagawin natin, Kapitan? Susubukan ko kung kaya siyang iligtas ng aking medalyon. Medalyon? Anong klaseng medalyon yan? Ang medalyon na ito ay pangontra sa aswang, kulam gayuma at mga tikbalang. Kung totoong aswang ang may gawa nito kay Lian, makatutulong ito para magamot natin siya. Kung ganun ay pumapayag na ako. Gamutin niyo ang apo ko, Kapitan. Binuhat ng isang kapitbahay nila si Lian upang maipasok sa loob ng bahay. Inihiga siya sa mahaba at malapad na upuang kawayan na nakapwesto sa salas ng bahay. Matapos na maiayos sa pagkakahiga ang dalaga, inilabas na ni Kapitan ang kanyang medalyon. Hinaplos-haplos niya muna yon gamit ang hintuturo bago nagsimulang umusal ng mga orasyon. Natutunan niya yon sa kanyang namayapang ama at ina. Bagamat matagal ng panahon na hindi niya yon nagagawa, malinaw pa din sa kanyang isipan ang dasal at orasyong itinuro sa kanya. Pagkatapos ng paulit-ulit na dasal at orasyon, nagliwanag ang medalyon. Saka ipinatong yun ni Kapitan sa dibdib ni Lian, sa bahaging nakatapat sa kanyang puso. Nung makitang marahang gumalaw ang mga daliri ng dalaga, ay itinuloy ni Kapitan ang pag-oorasyon at pagdarasal. Mas nilakasan niya pa yon upang mas lalo siyang marinig ng kanyang medalyon. Nang ganap nang natatakpan ng liwanag ng medalyon ang buong katawan ng dalaga, nagmulat ito ng mga mata at saka ito nagsalita. Lola Ising? Lola, tulungan mo ko. Pagkarinig ni Kapitan sa boses ng dalaga, kinuha niya muli ang kanyang medalyon. Hinawakan yon at muling umusal ng maikling orasyon at dasal. Pagkatapos noon ay umalis na siya sa tabi ng dalaga upang mas makalapit si Lola Ising sa kanya. Matapos na makalapit ang matanda sa apo, mahigpit na yakap ang ibinigay niya dito. Maya-maya pa ay nagbitaw na din ang dalawa sa pagkakayakap. Anong nangyari sa iyo, apo ko? Saan ka dinala ng malaking ibong kumuha sa iyo? Hindi ko po maalala, Lola. Paanong hindi mo maalala? Alalahanin mong mabuti, apo. May ginawa ba siya sa iyo? Aswang ba ang malaking ibon na yon? Wala po talaga akong maalala, Lola. Basta ang natatandaan ko lang po, pagkatapos akong ilipad ng malaking ibon, nung nasa kalagitnaan na po kami ng dagat, nawala na po ako ng malay dahil po sa takot. Tapos ngayon lang po ako nagising. Magdamag kang nawala, apo. Ganun po ako katagal nawala, Lola? Imposible po. Totoo ang sinasabi ko sa iyo, apo. Kaya labis ang pag-aalala ko sa iyo. Hindi ko po talaga maalala, Lola. Pero dahil nandito na po ako ulit, wala na po kayong dapat alalahanin. Dahil ligtas akong nakabalik. Kahit na nag-aalala ang matanda para sa apo, ay hinayaan na lang niya muna ito. Sa susunod na araw niya na lang ito tatanungin. Sa ngayon, ay hahayaan na muna niya itong makapagpahinga dahil mukhang pagod na pagod ito. Hindi na kita pipiliting alalahanin ang nangyari sa nagdaang gabi. Ang mahalaga ay ligtas ka na ngayon. Salamat po, Lola. Nung nasa gitna kami ng laot, habang nasa ere, akala ko po katapusan ko na. Magpasalamat ka kay Kapitan sa pagliligtas niya sa iyo. Nanghihina ka na kanina, ngunit dahil sa medalyon niya ay maayos ka na ngayon. Maraming salamat po, Kapitan. Walang anuman, Lian. Hindi lang ako ang dapat mong pasalamatan. May isa ka pang dapat pasalamatan, Iha. Sino po? Si Jomari. Si Jomari po? Oo, apo. Aalis na sana kami para hanapin ka nang matagpo ang kanya sa labas ng bahay natin. Kaya maging mabuti ka sa kanya mula ngayon. Huwag ka nang maging suplada, ha?
Opo, Lola. Nasaan po ba siya para makapagpasalamat ako sa kanya? Luminga ang matanda sa kalipunan ng mga kabaryo nila, ngunit hindi niya na ito makita. Naisip niyang marahil ay umuwi na ito sa bahay niya. Umuwi na yata siya, Apo. Hayaan niyo po, pag lumakas na ang katawan ko, pupuntahan ko na lang po siya sa bahay niya para personal na makapagpasalamat. Pagkatapos na makatiyak ni Kapitan na maayos na ang kalagayan ng dalaga, ay nagpaalam na ito sa maglola. Pati ang mga kababaryo nila ay isa-isa nang umuwi sa kani-kanilang mga bahay. Samantala, si Jomari ay umalis sa kalipunan ng mga kababaryo niya nang mag-uumpisang gamitin ni Kapitan ang medalyon niya, sapagkat hindi niya yun kayang tagalan dahil tila nakakabulag ang liwanag na yun para sa kanya. Umiinit ang kanyang buong katawan sa bawat usal ng dasal at orasyon ni Kapitan. Pagkarating niya sa kanyang bahay, ay nagpahid siya kagad ng langis na siya mismo ang nagluto at gumawa. Buong katawan ang kanyang pinahiran upang mawala ang init na nararamdaman niya, dulot ng medalyon ni Kapitan. Ang kanyang ibon naman ay tila balisa din. Paikot-ikot ito sa paglipad sa buong bahay. Parang nararamdaman din niya ang sakit na nararamdaman ng kanyang amo. Ngunit nang maamoy nito ang langis na ipinahid ni Jomari, kumalma ito at tuluyan nang nanahimik. Ang binata naman ay nakatulog dahil sa ginhawang dulot ng langis na ipinahid niya sa kanyang katawan. Kinabukasan, matindi na ang sikat ng araw nang magising si Jomari. Dahil yon sa sunod-sunod na katok sa kanyang pintuan. Kahit na hindi pa halos maimulat ang kanyang mga mata, ay bumangon na ang binata at lumakad dito patungo sa pintuan. Pagkabukas niya ng pinto, bumungad sa kanyang harapan si Lola Ising. Nakangiti sa kanya ang matanda at may hawak na isang mangkok. Jomari, iho, para sa'yo nga pala. Nagluto ako ng tinolang manok. Marami yung niluto ko kaya naisipan kong bigyan ka. Ay, kayo pala, Lola Ising. Nako naman, nag-abala pa po kayo. Pero, sige ho, maraming salamat po. Wala yun. Ako nga ang dapat na magpasalamat sa'yo dahil sa pagtulong mo sa apo ko. Nako, wala po yun. Hindi na po kayo iba sa akin eh. Parang lola ko na din po ang turing ko po sa inyo. At si Lia naman po, kahit na masungit at suplada po yun, hindi ko naman po matitiis na hindi siya tulungan. Maalala ko, iho. Paano mo nga pala natagpuan ang apo ko? Iyon po ba? Kasi po, mangyaring sasama po sana ako sa inyo kaya lumabas po ako ng bahay. Hanggang makita ko po ang isang malaking ibon na paparating po. Ayun, nagtago po ako sa malaking puno sa gilid ng bahay nyo. Nang ibinaba na po siya ng malaking ibon sa lupa, wala na pong malay si Lian eh. May ginawa pa ba ang ibon na yon sa apo ko? Wala naman na po, Lola. Wala na po ako nakita, basta po binaba niya lang sa lupa. Tapos po, lumipad na po papalayo. Nang makaalis na po yung ibon, saka ko naman po nilapitan si Lian. Binuhat ko po sa harap ng bahay nyo, tapos, yun, tumakbo na po ako papunta sa inyo. Sa tingin mo ba aswang ang kumuha sa apo ko? Hindi ko po masabi kung aswang nga po, Lola eh. Dahil kung aswang ho yun, dapat sana kinain na ng aswang na yun ng puso at atay ng apo nyo. May punto ka riyan. Ngunit base sa sinabi mo, parang may isip ang ibon na yon. Para ibalik niya ang apo ko kung paano niya ito kinuha, talagang nakapagtataka. Lola Ising, ang mabuti pa po huwag niyo na pong isipin yan. Ang mahalaga po ngayon ay ligtas na si Lian. Tama ka. O paano? Kunin mo na itong mangkok at lalamig na ang sabaw. Ibinigay ni Lola Ising ang mangkok sa binata. Nang mas mapalapit ang matandang babae kay Jomari, ay may naamoy itong kakaiba na nagpakunot ng noo ni Lola Ising. Kaya bahagyang kinusot nito ang kanyang ilong. Parang nahulaan naman ng binata ang iniisip ng matanda, kaya napangiti ito at kusa nang nagpaliwanag. Lola, pasensya na po kayo ha.
Nagpahid po kasi ako ng langis bago matulog eh. Masakit po kasi mga kasukasuan ko. Parang nirarayuma po yata ako eh. Ganun ba? Ay, ang bata mo pa para magkaroon ng rayuma. Maligo ka na at mabaho ang langis na ipinahid mo. Sige po Lola. Pasensya na po uli. Pagkaalis ng matanda ay may ginawa ang binata sa dalang pagkain ni Lola Ising. Dapat ang ginagawa sa pagkain ito ay itapon sa labas ng bintana. Ayoko sa pagkain ito. Hindi siya kumakain ng mga pagkaing ibinibigay ng ibang tao sa kanya. Tanging mga pagkain siya lamang ang nagluto ang kinakain ng binata. Pagkatapos nun ay naligo na siya upang maalis ang mga langis na ipinahid niya sa kanyang katawan bago siya matulog. Hinubad niya ang kanyang pang-itaas na damit. Bago pumunta sa banyo ay may kinuha siyang isang maliit na nakasabit sa dingding ng bahay. Itinapat niya sa salamin ang kanyang muka. Lumingon-lingon siya, pakaliwa at pakanan, bago nagsalita na tila ba kinakausap ang sarili. Hanep ka. Napakagaling mo. Lahat ng tao sa baryo ay napaniwala mo na mabait ka. Ngayon, hindi ka na mahihirapang makuha ang loob ni Lian. Mapapasayo na ang babaeng gusto mo. Makukuha mo na siya. Kahit kailan, hindi nila malalaman na isa kang aswang. Aswang naaangkin sa babaeng yon. Makukuha mo siya sa ayaw at sa gusto nila. Lalo pat nagtagumpay kang mawala ang alaala niya sa mga nangyari kagabi. Kung naging mabait lang sana siya sa'yo, hindi sana aabot sa ganito eh. Kung trinato ka lang niya sana ng tama, hindi ka sana magiging ganyan. Kaya ngayon, ay gawin mo ang lahat para makuha siya ng lubusan. Parang isang baliw na tumatawa ang binata habang kausap ang sarili sa salamin. Pagkatapos ng malalakas na pagtawa na yon, ay ibinaba na niya ang salamin at nagpatuloy sa kanyang gagawin. Naligo siya at nagbihis ng maayos na damit. Wala siyang aaksayahing pagkakataon. Pupunta siya sa bahay ni Lian. Gusto niyang makatiyak na wala pa din itong naaalala. Bago umalis ng bahay, ay may maliit na bote siyang kinuha sa kusina. Dala-dala ang boteng yon, saka nagtungo siya sa bahay ng dalaga. Pagdating niya sa bahay ng dalaga, kumatok siya sa pintuan ng bahay kahit na nakabukas naman na ito. Pagkarinig ng matanda na may kumakatok sa pinto ng bahay nila, ay agad itong lumabas. Nang makitang si Jomari ang nasa labas, mas ibinukas niya ang pinto upang makapasok ang binata. Oh, Jomari, ikaw pala. Napadalaw ka. Opo. Kukumustahin ko lang po sana si Lian eh. Nasaan po ba siya? Nasa kanyang silid, natutulog pa. Ganun po ba? Ay, kung ganun po hindi na po ako magtatagal. Kung gusto mo gigisingin ko siya. Naku, wag na po Lola Ising, wag na po. Hayaan na po muna natin siya makapagpahinga. Dinala ko lang naman po itong nabili ko sa bayan eh. Pagsabi nun, ay inabot niya sa matanda ang isang bote na dala-dala niya. Ano ba ito, iho? Sabi po kasi ng binilan ko po sa bayan, dinikdik na luya daw po yan. Saka may kasama pang mga iba't ibang halamang gamot na pinagsama-sama at ginawang parang pulbos. Sabi po niya mabisa daw po yan para lumakas ang resistensya ng tao. Naisip ko pong kailangan po ito ni Lian, kaya bumili po ako. Naku, nag-abala ka pa. Salamat ha, napakabait mo talagang bata. Wala po yun, Lola Ising. Maliit na bagay lang po yun. Paano po? Tutuloy na po ako. Baka nakakaabala na po ako sa inyo eh. Bago tuluyang umalis ng bahay ng matanda si Jomari, isang makahulugang tingin ang iniukol niya
sa pintuan ng silid ni Lian. Bigo man siyang makita ang dalaga, na ibigay naman niya sa matanda ang mahalagang bagay na yon na makakatulong ng malaki sa plano niya. Buong akala ng matanda ay totoo ang sinabi ng binata. Ngunit hindi totoo ang mga sinabi nito. Siya mismo ang nagluto at gumawa ng pulbos na yon para kay Lian. Kapag inihalo yon sa pagkain ng dalaga at naamoy niya ang pulbos na yon, ay mahihipnotis mo siya. Lahat ng sasabihin niya ay gagawin ng dalaga para sa kanya. Walang kahirap-hirap niyang mapapasunod ito sa mga gusto niya. Pagka-uwi niya ng bahay ay abot tenga ang kanyang ngiti. Dahil sa gabing yon ay aangkinin niya ng muli si Lian at walang makakapigil sa kanya na kahit na sino. Samantala, pagkaalis ni Jomari sa bahay ni Lola Ising, nagising na si Lian. Bumangon ito sa higaan at diretsyong pumunta sa kusina. Uhaw na uhaw ang pakiramdam niya. Pagkatapos uminom ng tubig, ay nagtungo ito sa salas ng bahay kung saan naroon ang kanyang lola. Tulad ng dati, naggagansilyo ito upang magpalipas ng oras. Naupo siya sa gilid nito, paharap sa pintuan ng bahay. Tanaw niya mula sa loob ng bahay ang pampang ng dagat. Napatitig siya dito sandali. Pilit na inaalala ang nangyari sa kanya nang nagdaang gabi na kinuha siya ng malaking ibon. Hindi naman yun nakatakas sa mapanuring mga mata ng kanyang lola. Apo, ayos ka lang ba? Pagkarinig sa boses ng lola niya, ay tila nagbalik ito sa kanyang sarili. Sabay lingon sa gawin nito. Bahagya itong ngumiti bago nagsalita. Opo, Lola. Iniisip ko lang po kung saan ako dinala ng malaking ibon. Hanggang ngayon po kasi wala po akong maalala. Huwag mong piliting alalahanin ang lahat, Apo. Baka makasama sa'yo yan. Ang mahalaga ngayon ay ligtas ka na. Kung sa bagay, saka wala po talaga akong maalala kundi yung naging pagdagit lang sa akin ng malaking ibon. Bukod po dun wala na. Mabuti pa sumama ka sa akin sa bayan para malibang ka naman kahit paano. Ano pong gagawin niyo sa bayan, Lola? Mamimili ng kaunting kailangan natin dito sa bahay at tatawag din tayo sa inay mo. Ipapaalam ko sa kanila ang nangyari sa'yo. Huwag niyo na pong sabihin sa kanila, Lola. Baka po mag-alala lang sina Mama at Papa. Ayos naman na po ako ngayon. Sigurado ka ba dyan, Apo? Opo, Lola. Sa susunod na buwan naman po narito na rin sila para sunduin ako pabalik ng Maynila. O sige, ikaw ang bahala. Mabuti pa kumain na muna tayo bago umalis. Hindi na po ako sasama, Lola. Gusto ko po magpahinga lang dito sa bahay. Sige, pero kumain ka rin muna ha. Sabayan mo ko, tutal tanghali na rin naman. Halos sabay na tumayo ang maglola patungo sa kanilang kusina. Magkatulong nilang inihanda ang kanilang pananghalian. Ang matanda ay nagsandok ng kanin at ulam. Samantalang si Lian naman ay kumuha ng mga pinggan at kutsara. Pagkatapos na maihandaan lahat, ay naupo ang dalawa at nag-umpisa ng kumain. Habang kumakain, ay panakanakang nagkwekwentuhan ang dalawa. Dahil doon ay nakampante na ang matanda para sa kalagayan ng kanyang apo. Nang makatapos ng kumain, ay nagtungo si Lian sa salas. Nilibang muli ang sarili sa mga tanawing nakikita sa labas ng bahay nila. Maya-maya pa ay sumunod na din ang kanyang Lola Ising. Dala ang isang tasa. Iniabot niya ang tasang yon kay Lian. Ano po ito, Lola? Luyang dinurog, Apo. Saka iba pang mga halamang gamot. Para saan po ito? Para lumakas ang resistensya mo at bumalik na muli ang lakas mo. Huwag na lang po. Apo, kailangang uminom ka niyan. Baka kabuti yan sa'yo. Baka hindi ko po magustuhan kung magiging mainam naman sa'yo, sige na, tikman mo at baka magustuhan mo. Nagpasalamat si Lian sa inuming ibinigay ng lola niya. Sinubukang inumin at kahit paano ay naibigan niya ang lasa.
kaya inutay-utay na niyang inumin ang ibinigay ng matanda sa kanya. Hindi na siya nag-usisa pa dahil tiwala naman siya sa kanyang lola na ang mga ibinibigay nito sa kanya ay talagang makatutulong sa kalusugan niya. Ngunit wala silang kamalay-malay na yun ay isang patibong ni Jo Marie na magdudulot ng pagkapahamak sa apo. Ang bango po nito, Lola, para pong salabat. Oo, apo, dahil nga gawa yan sa luya na sinamahan ng piling halamang gamot. Kaya sige na, ubusin mo na yan bago ako umalis. Sinaid ni Lian ang inumin yun na ibinigay ng kanyang lola Ising hanggang sa kahuli-hulihang patak nito. Ubus na po, Lola. Bahagyang ngiti lang ang itinugon ng matanda sa dalaga. Pagkatapos nun ay nagpaalam na siya rito. Bago dumilim, apo, ay narito na ako. Magluto ka ng hapunan natin, ha? Opo, Lola, ako na pong bahala doon. Mag-iingat po kayo. Pagkatapos ng maikling pag-uusap na yon, ay tuluyan nang umalis ang matanda. Dala ang isang bayong. Si Lian naman ay nakaramdam ng pamimigat ng kanyang mga mata, kaya naisip niyang matulog na muna. Tutal, wala rin naman siyang gagawin sa bahay. Bago siya magtungo sa kanyang silid, ay isinarado na muna niya ang pintuan upang matiyak na walang ibang taong makakapasok sa bahay nila. Lingid sa kaalaman ng maglola, ay kanina pa pala nakabantay si Jo Marie sa kanila. Nakikinig sa kanilang usapan. Hindi nila siya napapansin na nandun lang pala sa paligid, sapagkat nag-anyong ibon ito na nakatungtong sa isa sa mga puno sa gilid ng bahay ng matanda. Sa ganung paraan, makakalapit siya sa mga ito na hindi nila namamalayan. Nakaramdam siya ng kasiyahan nang sa wakas ay umalis na ang matanda. At ngayon ay mag-isa na lamang si Lian sa bahay nila. Wala nang makakapigil pa sa kanyang plano. Mamayang gabi pa sana niya isasagawa ang kanyang balak, ngunit umayon na kagad sa kanya ang pagkakataon. Kaya ngayon niya na yon isa sa katuparan. Aangkinin niya ang babaeng ito at hindi na siya makakapaghintay pa. Samantala, bago pa man tuluyang makatulog si Lian, ay may narinig siyang parang tumatawag sa kanya. Muli siyang nagmulat ng kanyang mga mata. Pinakinggang muli ang boses ng tumatawag sa kanya. Sa hindi niya mawaring dahilan, ay gusto niya ang tawag na yun. Kaya bumangon siya sa higaan at diretsong nagtungo sa pinto ng bahay nila. Pagkabukas niya ng pinto, ay nakita niya si Jo Marie. Nakangiti ito sa kanya. Hi, Lian. Kumusta ka na? Hindi maintindihan ni Lian ang kanyang nararamdaman pagkakita niya sa lalaki. Parang lahat ng inis niya rito ay nawala ng lahat. Oo nga, at sinabi niya kay Lola Ising na magiging mabuti na siya rito. Pero hindi pa ni naman nagbabago ang nararamdaman niya para sa lalaking ito. Ngunit ngayon ay kakaiba. Ngumingiti siya sa pagkakakita rito na ni minsan ay hindi niya ginawa. Mabuti naman. Bakit ka nga pala narito sa bahay namin? May kailangan ka ba? Wala naman, Lian. Gusto lang sana kitang kumustahin. Mabuti na ang lagay ko. Pumasok ka muna dito sa loob. Lian. Ang totoo, pumunta ako dito para sunduin ka sana. Bakit? Saan tayo pupunta? Sa bahay ko. Nagluto kasi ako ng ginataan langka. Gusto ko sanang saluhan mo akong kumain. Pero kakakain lang namin ni Lola eh. Busog pa ako. Sa susunod na lang. Sige na. Ako nagligtas sa'yo ng gabing kunin ka na malaking ibon. Kaya kahit bilang pasasalamat mo na lang sa akin yun. Pero Jo Marie, Huwag mong sabihin na hindi mo ako mapagbibigyan at tatanggihan mo. sige na nga. Pero saglit lang ako sa bahay mo ha. Uuwi rin ako pagkatapos nating kumain. Oo, Lian. Uuwi ka din kagad. Makahulugan ang ngiting pinakawalan ni Jo Marie ng mga sandaling yon. Nakaramdam siya ng tagumpay sa mga plano niya. Pagdating sa bahay, walang sinayang na panahon ng binata. Dinala niya ang dalaga sa kusina. Pinaupo sa upuan sa harap ng isang mesa. Pagkatapos
ay inihanda na ang niluto niyang langka. Habang kumakain si Lian, ay may kung anong pulbos na isinaboy ang lalaki sa harap ng dalaga. Matapos yung maamoy ng dalaga, ay tila natigilan ito. Natulala na lamang. Itinigil ang pagsubo ng pagkain. Nakatingin na lang sa kawalan. Napangiti naman ang lalaki dahil mula sa oras na yon ay mapapasunod na niya ang dalaga sa lahat ng gusto niya. Halika, Lian. Doon tayo sa kwarto ko. May ipapakita ko sa'yo. Pagkarinig ng dalaga sa boses ng lalaki, ay tumingin ito sa kanya. Walang pagtatanong na sumunod na lang sa kagustuhan ito. Doon sa silid na yon, ay malayang nagawa ng binata ang lahat ng gusto niyang gawin sa dalaga. Inaangkin niya ito ng walang kahirap-hirap dahil sumusunod lang ito sa lahat ng sasabihin niya. Pagkatapos niyang makuha ang gusto niya, ay inutusan niya itong umuwi na sa bahay nila. Sumunod naman ang dalaga sa sinabi ng lalaki sa kanya. Nang makarating na si Lian sa bahay nila, ay dumiretso siya sa kanyang silid. Nahiga siya sa kanyang kama at tuluyang nakatulog. Samantalang ang binatang si Jomari naman ay nakasunod sa kanya na nasa anyo ng isang ibon. Tumuntong siya sa bintana, pagkatapos ay lumipad papasok sa loob ng silid. Nang makapasok na siya sa loob ng silid ng dalaga, nagpalit anyo na siya bilang isang tao. Nang mga oras na yon, ay mahimbing na natutulog ang dalaga. Hinuha ang kamay at hinimas ng isang palad niya ang pisngi ni Lian. Bago muling nagsalita. Napakaganda mo talaga, Lian. Alam mo ba, na ang plano ko lang talaga sa'yo ay gantian ka sa kagaspangan ng ugaling ipinakita mo sa akin. Pero dahil sa nakita kong ganda ng hubog ng katawan mo at makinis mong balat, dagdag pa na ako nakauna sa'yo, ay itutuloy-tuloy ko na ito. Magiging akin ka ng paulit-ulit at wala kang magagawa roon. Paulit-ulit kitang pagsasawaan ng hindi mo namamalayan. Kaya sige lang. Magpahinga ka ngayon dahil alam kong napagod ka. Sa susunod na may pagkakataon ako, mapapasakin ka ulit para maging masaya ako. Pagkatapos magsalita, ay muli siyang nagsaboy ng kung anong pulbos sa mukha ng dalaga upang alising muli ang hipnotismo na ibinigay niya para rito. Kailangan niyang gawin yon upang hindi rin makahalata ang lola nito. Nahihimbing na sa pagtulog ang dalaga, kaya wala itong kamalay-malay sa paligid. Kahit ang mga sinabi ng binata ay hindi na din niya yon narinig. Samantala, pagkatapos ng huling pagsulyap ni Jomari sa natutulog na si Lian, ay nagpalit na muli ito ng anyo bilang isang ibon. Pagkatapos ay muling dumaan sa bintanang nakabukas upang makalabas sa silid ng dalaga. Nagising si Lian, napapadilim na ang paligid. Pagkamulat ng kanyang mata ay naisip niya agad ang kanyang lola Ising. Naisip niya na paparating na ito galing bayan, kaya kailangan niya nang magluto ng hapunan. Dahan-dahan siyang bumangon sa kanyang kama. Ngunit sa hindi niya mawaring dahilan, masakit ang kanyang buong katawan. Dahil dito ay nahirapan siya sa pagtayo mula sa higaan. Naupo muna siya sandali at binalikan ang kanyang ginawa bago siya natulog kanina. Ngunit hindi mawari kung panaginip lang ba ang pagpunta ni Jomari sa bahay nila o totoo yun. Naguguluhan siya, kaya napahawak na lamang siya sa kanyang ulo. Siguro panaginip lang yun. Imposibleng basta na lang ako sasama sa kanya. Saka nandito ako sa loob ng silid. Tama, panaginip lang ang lahat. Pilit niyang kinumbinsi ang kanyang sarili na panaginip lang talaga yon at nagpa siyang tumayo na upang makapagluto na ng kanilang hapunan. Ngunit sa hindi mawaring dahilan ay masakit din ang kanyang mga hita na para bang may kakaibang nangyari sa kanya. Ano ba talagang nangyari sa akin?
Bakit pati mga hita ko ay nananakit? Bagamat hirap sa paglalakad ang dalaga, ay pinilit niya ang sariling tumayo na. Naunang pumunta sa salas ng bahay upang buksan ang pinto. Gusto niyang makapasok ang sariwang hangin mula sa labas ng bahay. Pagkatapos ay nagtungo na siya sa kusina at nag-umpisa ng magluto ng hapunan. Maya-maya pa ay naramdaman niya ang pagdating ng kanyang Lola Ising. Diretso itong pumasok sa loob ng bahay, patungo sa kusina kung saan siya naroon. Lola, ginabi na po kayo. Ang tagal mapuno ng bangkang maghahatid dito sa atin. Kaya heto, ginabi na ako. Ganun po ba? Hayaan niyo po, sa susunod sasamahan ko na po kayo para hindi na po kayo mahirapan. Pero ayos lang ako, Apo. Kaya ko pa naman. Ikaw na ang mag-ayos ng mga pinamili ko at magpapalit lang ako ng damit. Sige po. Akmang kukunin na sana ng dalaga ang mga pinamili ng lola niya nang muling nagsalita ang matanda. Apo, ikuha mo nga pala muna ako ng tubig. Nauhaw ako kakalakad sa bayan. Ngiti lang ang itinugon ng dalaga sa kanyang lola. Pagkatapos ay lumakad na ito patungo sa lagayan ng tubig na inumin. Hindi nito halos maiakbang ang paa sa paglalakad dahil sa iniindang sakit ng katawan at hita. Hindi yun nakaligtas sa mata ng kanyang lola. Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ka maglakad? Paika-ika ka. Kanina naman bago ako umalis maayos ka. Masakit po ang mga hita ko, Lola. Hindi ko nga po maintindihan Pagkasabi nun, ay nilapitan ng matanda ang apo. Itinapat ng pabaliktad ang palad sa noo nito. Aba, may sinat ka, Apo. Mamaya uminom ka ng gamot pagkatapos natin kumain para hindi na lumalayan. Baka matuloy pa yan sa lagnat. Sige po, Lola. Pagkatapos nun, ay nagtungo na ang matanda sa kanyang silid para magpalit ng damit. Samantalang si Lia naman ay patuloy sa pag-aayos ng pinamili ng kanyang lola. Pagkatapos nito ay nag-umpisa na siyang maghain. Nang maihanda na ang lahat, sa kanya tinawag ang kanyang Lola Ising. Nang makailang tawag na siya sa matanda, ay lumabas na ito. Nagtungo na sa kusina kung saan naroon ang apo. Habang kumakain sila, ay may kumatok mula sa pintuan nila. Kasunod ang mahinang pagtawag dito sa pangalan ng matanda. Nagkatinginan ang dalawa nang mahinuha kung kaninong boses ang tumatawag. Aba, si Kapitan yun na. Oo nga po, Lola. Ano po kayang sadya niya sa atin? Mabuti pa labasin mo muna at tanungin mo kung anong sadya niya dito sa atin. Pagkarinig sa utos ng matanda, agad na tumalima ang dalaga. Lumakad ito patungo sa pintuan ng bahay. Pagkakita kay Kapitan, ay agad na pinapasok yun ni Lian at pinaupo sa upuang kawayan na pang-isahan. Magandang gabi po, Kapitan. Ano pong sadya niyo at napadalaw po kayo? Magandang gabi din naman sa'yo, Lian. Gusto ko sanang makausap ang lola mo. Nasa kusina po si Lola Sandali po tatawagin ko. Ngunit bago pa man makatayo ng upuan si Lian, naglalakad na ang matanda patungo sa kanila. Naupo ito sa tabi ni Lian, paharap sa kinaroroonan ni Kapitan. Nang marinig niya ang boses nito nang pinapasok ng apo, nagpasya ang matanda na ipagtimpla na kagad ito ng kape. At yun nga, ay dala niya paglabas niya ng kusina. Ipinatong niya yon sa lamisitang nasa pagitan ng mga magkaharapang upuan. Inumin niyo po muna ang mainit na kape na ito, Kapitan. Nako, salamat naman, Ising. Hindi na sana kayo nag-abala pa. Nagpunta lamang ako dito para kumustahin si Lian. Kung may naaalala na ba siya, sapagkat hanggang ngayon, hindi pa din nawawala ang bulong-bulungan sa baryo na aswang nga ang tumangay sa kanya. Wala po akong naaalala, Kapitan. Ganun ba? Palaisipan pa din sa lahat ang pangyayaring yon, Iya. Hindi mapanatag ang kalooban ng ating mga taga-baryo. Natatakot silang baka mangyari din yon sa mga anak nilang babae. Kaya nagpasya silang puntahan na din ang islang sinasabi ko sa kanila.
Kung ganun po ano po ang maaari naming gawin para hindi na po yun magdulot ng pagkabalisa sa ating mga kabaryo? Hinihiling nilang sumama si Lian sa isla yon upang kung sakaling doon nga siya dinala ng malaking ibon, maalala na niyan lahat. Sa ganun matutukoy natin kung aswang ba talaga ang kumuha sa kanya. Pumapayag ba kayo sa kagustuhan ng ating kababaryo? Pumapayag po ako dahil kahit ako gusto ko rin pong maalala na ang gabing yun. Kailan ba ang plano niyong pagtungo doon, Kapitan? Sa araw sana ng Biyernes Ising, kung saan tumapat din sa araw na yon ang kabilugan ng buwan. Sige po, Kapitan. Asahan niyo po ang pakikipagtulungan namin para mawala na rin po ang pag-aalala ng lahat. Kung ganun sige, tutuloy na ako. Yun lang naman talaga ang sadya ko sa inyong maglola. Sige po, Kapitan. Mag-iingat po kayo. Lingid sa kaalaman nila ay nandun si Jo Marie sa gilid ng bahay. Nagpalit ng anyo nito bilang ibon na lumalabas tuwing gabi. Dinig na dinig niya ang planong pagtugis sa hinihinala nilang aswang na kumuha kay Lian. Masama ang tingin na ipinukol niya sa matandang kapitan dahil nararamdaman niya ang anting-anting na dala nito. Nakasabit ang medalyon nito sa kanyang leeg. Buwisit ka, Kapitan. Kahit na anong gawin nyo, hindi nyo malalamang ako malaking ibon na yon. Wala kayong mapapala dahil hindi ako papahuli sa inyo. Ngayon pa na nakuha ko na si Lian, Hindi nyo na ako mapipigil pa. Magiging akin siya. Akin siya! Samantala, pagkatapos na makaalis ng matandang lalaki, muling kinausap ni Lola Ising si Lian ukol sa planong binanggit ng kapitan. Sigurado ka bang sasama ka sa kanila, Apo? Opo, Lola. Tulad ng sabi ko po kanina kay Kapitan, gusto ko na pong maalala ang nangyari ng gabing yun. Kung aswang ba talaga yun? Saka isa pa po, Lola, yun lang ang paraan para matulungan ang ating mga kabaryo. Hindi mawawala ang takot sa puso nila hanggat hindi ko maaalala ang lahat. Kung ganon, hindi na kita pipigilan pa. Basta't mag-iingat ka lamang para hindi ka mapahamak. Isang ngiti ang isinukli ng dalaga sa kanyang Lola Ising. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay nagpatuloy na sa pagkain ang maglola. Pagkatapos kumain, ay nagtuloy na sila sa kani-kanyang kwarto. Nang gabing yon, ay hindi na makatulog si Lian. Balisa ang isipan. Masakit ang kanyang katawan. May hindi maipaliwanag na init siyang nararamdaman. Kaya nagpasya siyang ibukas ng konti ang bintana ng kanyang silid. Sapat na para makapasok ang malamig na hangin panggabi. Dahil sa labis na pagkabalisa, ay naupo na lamang muna siya sa gilid ng kanyang kama habang nakahawak ang dalawang kamay niya sa ulo niya. Pagkatapos na bahagyang isinuklay ang kanyang mga daliri sa kanyang buhok, nag-angat siya ng tingin sa diretso sa bintanang bahagyang nakaawang. Namilog ang kanyang mga mata sa hindi inaasahang kanyang nasaksihan ng mga oras na yon. Kitang-kita niya mula sa maliit na siwang na yon ang pagbabagong anyo ni Jo Marie. Bahagyan man siyang nakakubli sa isang malaking puno, ngunit sapat na upang makita ni Lian ang pangyayaring yon. Mula sa pagiging tao, nagpalit ito ng anyo sa pagiging malaking ibon. Hindi siya maaaring magkamali. Ang ibon na yon ay ang siyang ibon na kumuha din sa kanya. Dahil doon ay mabilis ang naging tibok ng kanyang puso. Doon niya napagtanto na pagpapanggap lang pala ang lahat ng kabutihang ipinapakita ng binata sa kanya at sa kanyang lola. Samantala, dahil sa labis na takot, ay tumayo siya mula sa pagkakaupo. Tinangkang isara ng lubusan ang kanyang bintana. Ngunit bago pa niya yon nagawa, ay nakalapit na ang malaking ibon sa kanya. Gamit ang malalaking kuko, ay hinila niya ang saraduhan ng bintana, sanhi para bumukas ito ng tuluyan. Tumambad sa harap ni Lian ang malaking ibon na unti-unting lumalapit na papunta sa kanya. Lola! Saklolo! Tulungan mo po ako, Lola Ising!
Malakas ang sigaw ni Lian na agad namang narinig ng matanda. Agad siyang nagtungo sa silid ng kanyang apo. Habol ang hininga dahil sa pagtakbo at mabilis na kilos. Nakita ni Aling Ising na ibig na namang kunin ng malaking ibon si Lian. Huwag mong sasaktan ang apo ko! Maawa ka! Nandito na naman ang malaking ibon, Lola Ising. Dahan-dahan ang pag-urong ni Lian, samantalang ang malaking ibon naman ay dahan-dahan din ang paglakad papalapit sa dalaga. Kilala ko na kung sino ka pero hindi ko sasabihin sa ating mga kabaryo. Basta't wag mo lang ako sasaktan. Maawa ka sa akin. Ngunit tila parang walang naririnig ang malaking ibon. Patuloy ito sa paghakbang papalapit sa kanya. Gamit ang dalawang mahahabang kuko nito, ay biglang sinunggaban ng dambuhalang hayop ang dalaga. Dinagit nito si Lian at inilipad sa himpapawid. Pagkagulat na may halong takot ang naramdaman naman ni Lola Ising. Wala siyang nagawa dahil natulala siya sa ginawa ng dambuhalang ibon sa kanyang apo. Hindi kinaya ng katinuan ni Lola Ising ang nasaksiyan. Kaya sa sindak at sa matinding takot na nararamdaman ay nawalan siya ng malay. Sa pagkakataong yon, habang inililipad ng dambuhalang ibon si Lian, ay pilit niyang kinakalma ang kanyang sarili upang hindi siya mawalan ng malay. Sa ganon, ay malalaman niya kung saan siya dadalhin ng malaking ibon dahil alam niyang si Jo Marie ang aswang na yon na nasa anyo ng dambuhalang ibon. Natitiyak niyang hindi siya papatayin nito, kundi iba ang pakay nito sa kanya. Tama nga ang sinabi ni Kapitan. Sa isang isla nga dinala si Lian ng malaking ibon. Ibinaba siya nito sa tapat ng isang maliit na kubo. Dahil madilim ang buong paligid, ay hindi mawari ni Lian kung may ibang tao ba sa islang ito o silang dalawa lamang ni Jo Marie ang naroroon. Pagkatapos na luminga sa paligid, nagtungo ang kanyang mga mata sa nakatayong si Jo Marie sa gilid niya, na nasaan yung tao na. Matalim at may halong pagnanasa ang mga tingin na ipinupukol sa dalaga. Bagamat may kaba at takot na nararamdaman si Lian sa kanyang dibdib, ay pilit niyang pinaglabanan yon. Lalo na't hindi niya alam kung ano ang tunay na pakay ni Jo Marie, sapagkat wala siyang maalala sa mga nakalipas na pangyayari. Bakit mo ako dinala rito? At anong lugar ito? Dito ang isla kung saan dating naninirahan ng mga kalahi ko. Kalahi mong mga aswang din? Oo, tama ka, Lian. Pero wala na sila eh. Nilipol na sila ng mga antingirong magulang ni Kapitan. Ang mga magulang ko lamang ang nakaligtas. Pero ang alam ng lahat sa baryo, ulila ka na. Yun din ang nasabi sa akin ni Lola Ising. Hindi pa pala? Sinabi ko lang yon para hindi na sila mag-usisa pa. Para wala nang tanong-tanong. Dahil ang totoo, nasa islang ito mga magulang ko. Dito sila nakatira. Ngunit kung iisipin mong masama silang aswang ay nagkakamali ka. Hindi sila pumapatay ng tao. Mga hayop na ligaw lamang sa kabundukan ang pinapatay at kinakain nila. Bakit pinili mong sa baryo manirahan at hindi dito sa isla? Dahil gusto kong maranasan ang buhay na normal, tulad sa isang normal na tao. Nararamdaman kong may mabuti kang puso, kaya nakikiusap ako sa'yo. Ibalik mo ako sa lola ko. Nagmamakaawa ako sa'yo. Hindi maaari, Lian. Mananatili ka na dito kasama ko habang buhay. Dahil hindi na kita ibabalik sa lola mo. Nakikiusap ako sa'yo. Paano na lang ang lola ko? Matanda na siya. Kailangan niya ako. Kasabay ng pakikipag-usap na yon ni Lian ay ang pagluhod niya sa harap ng binata upang pakawalan siya nito. Hindi Lian. Hindi kita pwedeng ibalik sa lola mo. Lalo na ngayong marami nang nakakaalam sa pamilya namin. Kaya hindi na kita maaaring pakawalan pa. Isa pa, nakuha na kitang minsan at nangako ko sa sarili ko na walang ibang lalaking makakaangkin pa sa'yo, kundi ako lang. Anong pinagsasasabi mo, Jo Marie?
Hindi mo ba naiintindihan? Ha? Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Ako ang nakauna sa'yo, Lian. Nagawa ko sa'yo ang gusto ko. Sinungaling ka! Wala pang nangyayari sa atin. Una, wala tayong relasyon at hindi ko papayagang mangyari yun. Ama ka, wala nga tayong relasyon. Pero nagawa ko na ang gusto ko. Ang angkining ka, ang magpasasa sa katawan mo. Hindi yan totoo. Wala yung katotohanan. At kailan nangyari yun? Makahulugang ngiti ang pinakawala ni Jo Marie, sabay hagod ng kanyang mga daliri sa pisngi ng dalaga. Hindi mo ba talaga maalala nangyari sa atin, ha? Dun yon sa bahay ko. At ikaw mismo ang pumunta sa akin. Natigilan sandali si Lian sa mga sinabi ng lalaki dahil naalala niya nga na pumunta siya sa bahay nun. Subalit hanggang doon na lang ang naalala niya. Hindi niya maalala ang sandaling may nangyari sa kanila, gaya ng sinabi ni Jo Marie. O ano? Naaalala mo na ba, Lian? Natahimik ang dalaga. Maya-maya pa'y sunod-sunod na patak ng luha ang umagos sa mga mata niya. Unti-unti, nagiging malinaw na sa isipan niya ang mga sinabi ni Jo Marie. Naaalala na niya ang lahat, kung paanong ibinigay niya ang sarili niya sa lalaking nasa harapan niya. Lalong bumukal ang luha sa mga mata ng dalaga. Naroon na rin ang matinding galit sa dibdib na nararamdaman dahil sa ginawang paglapastangan sa kanya ng lalaking kaharap. Hayop ka! Halimaw! Napakawalang hiya mo! Siguro may kababalaghang kang ginawa kaya napasunod mo ako sa gusto mo. Dahil hindi ko na naising ibigay sa'yo ang sarili ko. Lalo na sa gaya mo na isang aswang. Isang halimaw! Huli na ang lahat, Lian. Nangyari na eh. Ibinigay mo na sa akin ang sarili mo. At paulit-ulit ko nang magagawa yun sa'yo ngayon. Dahil tayong dalawa lang dito. Isang ngisi na may pagnanasa ang nakita ni Lian sa mukha ni Jo Marie. Napaurong siya na lalong binalot ng takot ang buong katawan. Hindi siya papayag na gawin ulit sa kanya ang kabuuan na ito. Wag! Wag kang lalapit! Hindi pwede. Gusto kitang tikman uli ng paulit-ulit. Dahil nakakagigil ka, Lian. Pakiusap, wag! Maawa ka! Nangingibabaw sa katawan ko ngayon ang init ng pagnanasa kaysa sa awa na sinasabi mo. Dahan-dahang lumapit si Jo Marie kay Lian habang patuloy sa pag-agos ang luha sa mga mata ng dalaga hanggang sa biglang nahawakan ng binata si Lian. Nagpipipiglas ito na ibig kumawala sa pagkakahawak ni Jo Marie. Ngunit kahit na anong piglas ng dalaga ay wala siyang nagawa. Napakalakas nito para sa isang babaeng katulad niya. Nawalan ng saysay ang kanyang pagpupumiglas at panlalaban dahil nanghina lamang siya. Kaya hinayaan na lamang niya ito upang hindi na siya lalo pang masaktan. Binuhat ng binata si Lian papasok sa loob ng kubo. Idiniretso sa loob ng isang maliit na silid at inihiga sa papag na naroroon. Tanging pagluwa na lamang ang kayang gawin ng dalaga ng mga sandaling yon dahil wala ring saysay ang kanyang pagmamakaawa. Kasabay ng masaganang pag-agos ng luwa sa mga mata niya, ang pagpapaubaya niya. Hinayaan niyang gawin ng lalaki ang nais nitong gawin sa kanya. Ibinigay niya ang kanyang sarili kahit nalabag sa kanyang kalooban. Ramdam na ramdam ni Lian ang kahayupang ginagawa ni Jo Marie sa katawan niya. Parang dinudurog ang dibdib niya sa matinding sama ng loob habang nilalapastangan nito ang kanyang pagkababae. Nang matapos na si Jo Marie sa kanyang kabuhungan, bumangon ito at dumiretso sa labas ng bahay. Napawi na ang init at pagnanasa niya, subalit hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman ng pagkakataong yun. Tila may kirot sa dibdib niya. Inuusig siya ng kanyang konsensya.
kaya nagbalik siya sa loob. Naabutan niya si Lian na nakaupo sa gilid ng papag. Puno ng luha ang mga mata. Hayop ka! Pinatunayan mo lamang na hindi ka isang tao, kundi isang halimaw! Isang demonyo! Lian, patawarin mo ko. Ang totoo niyan gustong-gusto lang kasi kita. At mahal na kita. Sinungaling kang hayop ka! Totoong sinasabi ko. Mahal kita, Lian. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Ito ba ang pagmamahal para sa'yo? Ang ipilit ang gusto mo? Oo, hindi ako naging mabuti ng pagtrato kahit sa unang pagkikita natin. Pero hindi ito dahilan para gawin mo sa akin ang kahayupang ito. O sige. Kung gusto mo, bumalik na tayo sa baryo tapos magpakasal tayo. Pananagutan ko nangyari sa atin. Mahirap bang intindihin na hindi nga kita gusto? Lalong hindi kita magugustuhan dahil sa mga ginawa mo sa akin ngayon. Bakit ba ayaw mo sa akin? Ang mga dalaga sa baryo gusto nila ako. Nagkakandara pa sila sa akin. Pero bakit ikaw ay hindi? Siguro dahil umpisa pa lang naramdaman ko na ang kademonyohan ng dugo mo. Hindi ko pa man alam na aswang ka. Ayoko na ang aura mo. At ngayon, pinatunayan mo lamang ang lahat ng masasamang kutob ko sa'yo. Masama kang tao. Hindi ka nga pala tao, kundi isang halimaw na nagpapanggap na mabuti sa harap ng maraming tao. Pero ito ang tatandaan mo. Hindi ko man alam kung paano ako makakaalis sa islang ito. Pero tandaan mo, gagantihan kita sa kahayupang ginawa mo. Dahil sa mga sinabing yun ni Lian, nagpuyos ang kalooban ni Jo Marie. Hindi niya matanggap na hindi kayang tanggapin ng dalaga ang pag-ibig na alok niya. Talagang napakatigas ng puso mo. Hindi ko na alam kung anong dapat kong gawin sa'yo. Dahil hindi ko pinangarap kahit kailan na magkaroon ng asawang halimaw na gaya mo. Nagpalit ang anyo ng binata sa isang nakakatakot na nilalang. Humaba ang mga kuko. Namumula ang nanlilisik nitong mga mata. Tumutulo ang malagkit na laway nito sa kanyang bibig. Naging kulay itim ang balat na parang may mga maliliit na bukol. Nanlaki ang mga mata ni Lian pagkakita sa totoong anyo ng binata. Bukod sa pagiging dambuhalang ibon, ay mas nakakatakot pa ang anyo na yon ni Jo Marie. Hindi makapaniwala si Lian na ang lalaking ito ang umangkin sa katawan niya kanina. Dahil nga alam ni Lian ang labis na pagmamahal sa kanya ni Jo Marie, ay nagkaroon siya ng lakas ng loob. Sapagkat alam niyang hindi siya papatayin nito, pilit siyang ngumiti. Isang ubod pait ng ngiti upang ipakita sa binatang aswang na hindi siya nasisindak anuman ang itsura niya. Kailangan siyang magkunwari. Ngayong ipinakita mo na sa akin ang totoong anyo mo, patayin mo na ako. Total wala nang saysay pa ang buhay ko. Sinira mo na yon. Kaya sige na, patayin mo na ako dahil hindi kailanman kita mamahalin at lalo na ang pakasalan ka. Lumapit pa siya ng gusto sa lalaki at nais ipaubaya ang kanyang sarili. Patayin mo na ako! Sige na! Dahil naman sa nalilitong damdamin ni Jo Marie na nasa anyo ng isang halimaw, umungol siya ng napakalakas. Nakakatakot yon dahil ang ungol na yon ay pahiwatig na handa siyang pumatay. Subalit hindi niya kayang gawin kay Lian. Pagkatapos ng malakas na pag-ungol na yon, ay nagtatatakbo ito sa labas ng kubo, diretso sa masukal na daan patungo sa kagubatan. Habang si Lian naman ay naiwan sa kubo, umiiyak at nagdadalamhati sa kapalarang sinapit na kailanman ay hindi niya inasahan. Samantala, mahabang oras na nawalan ng malay si Lola Ising dahil kanyang nasaksihan ang ginawang pagtangay ng malaking ibon sa kanyang apo. Nang magkamalay ay agad na nagtungo sa bahay ng kapitan ang matanda upang humingi ng tulong. Kapitan! Kapitan! Binukas ni kapitan ang pintuan ng kanilang bahay. Bakas sa mukha nito ang pagtataka. Oh, Ising! Abay, ba't na parito ka?
Abay gabing-gabi na. Si Lian, Kapitan, ang apo ko. Kinuha na naman ng malaking ibon. Inilipad siya muli patungo sa kabilang bahagi ng dagat. Kung ganon, ay kailangan na natin magtungo ngayon din sa islang sinasabi ko sa inyo. Dahil maaaring totoong aswang nga ang kumuha kay Lian at kailangan siyang iligtas. Pinapasok ng kapitan si Lola Ising sa loob nila. Sunod ay inutusan ang panganay na anak niyang lalaki upang libutin ang baryo. Abisuan ang lahat ng kalalakihan na lulusob na sila sa isla sapagkat ang nangyari kay Lian ay hindi lamang problema ng maglolang Ising at Lian, kundi problema yon ng buong baryo. Sapagkat baka ang susunod na kunin ay ang mga anak o apong babae ng mga naninirahan sa buong baryo. Kailangan nilang mapatay ang aswang na tumangay kay Lian upang matigil na to sa kanyang kalapastanganan at hindi na maulit pa. Pagkatapos na matipon ang lahat ng mga kalalakihan sa baryo, naghanda na sila patungo sa isla. Nagdala sila ng pana at mga sibat na ginamit nila sa pangingisda na siyang gagamitin nila ngayon na panlaban sa aswang. Ang medalyon naman ni Kapitan ay hindi din niya nakalimutang isuot. Yun ang kanilang proteksyon sa aswang dahil hindi nila alam kung ilan ang bilang ng mga ito. Malapit nang sumikat ang araw nang marating nila ang isla. Sunod-sunod nilang idinaong ang kanilang bangka sa dalampasigan. Nag-iwan ng tig-iisang bantay rito upang kung sakaling kailangan nilang tumakas pabalik, madali silang makakaalis. Hindi natin alam kung anong kapahamakan na naghihintay sa atin sa islang ito. Kaya ingatan niyo ang inyong mga sarili, mga kasama. At higit sa lahat, kung totoong dito nga dinala ng aswang si Lian, dapat ay maiuwi natin siya ng ligtas. Pagkatapos na maikling paalala na yon ni Kapitan, tinungo na nila ang masukal na daan. Hindi sila naghiwa-hiwalay upang mapangalagaan ang isa't isa. Habang naglalakad sa masukal na daan, hindi maiwasang tumayo ang mga balahibo ni Kapitan. Kasabay noon ang pagkislap ng kanyang medalyon. Katunayan yon na may kakaibang nilalang nga sa lugar na yon. Nasa kalagitnaan na sila ng kabundukan nang mapansin ng isang kasama ni Kapitan ang isang kubo. Halos hindi mapapansin ang kubo na yon kung hindi pagmamasdan ng matagal dahil sa mga matataas na damo na nakapaligid dito. Ginamit nilang kublihan ng mga yon upang makalapit ng hustos sa kubo. Mula sa pinagtataguan ni Kapitan, tanaw niya mula sa labas ng kubo ang isang lalaki. Nakaupo ito sa isang ugat ng malaking puno sa harap ng bahay nito. Nakayuko ang ulo at laglag ang mga balikat. Sinenyasan niya ang mga kasamahan na tumigil muna sa paglalakad at siya na lamang ang lalapit sa lalaki. Ilang hakbang na lang ang agwat ni Kapitan sa kanya, ngunit hindi pa rin ito gumagalaw sa pagkakaupo at nananatili pa din itong nakayuko. Lumapit pa ng konti si Kapitan hanggang sa maging 3 hakbang na lang ang layo nila sa isa't isa. Labis naman ang pagtataka ni Kapitan nang ganap na makilala ang lalaking nasa kanyang harapan. Jomari, anong ginagawa mo dito? Sa halip na sumagot, ay nanatili lamang itong nakayuko. Hindi pa din kumikilos, kaya lumapit na si Kapitan sa kanya. Saka hinawakan ang balikat nito. Samantala, sa loob ng kubo ay naramdaman ni Lian ang mga kaluskos na nagmumula sa labas. Hindi niya yun tiyak nung una, kaya nanatili na lamang siyang tahimik sa loob ng kubo. Pero nang marinig niya ang boses ni Kapitan, agad siyang nagtatatakbo palabas. Kaya ang tagpong naabutan niya ay nakahawak si Kapitan sa balikat ni Jomari. Kapitan! Lumayo kayo sa kanya! Pagkarinig ni Kapitan sa boses ni Lian, ay napatingin ito sa kinaroroonan ng dalaga. Lian, ang sabi ng lola mo ay tinangay ka ng dambuhalang ibon. Opo, Kapitan. Anong ginawa niya sa'yo? At nasaan ang ibong yon? Mukha namang okay ka. Doon na biglang kumilos ang mga kamay ni Jomari at inalis ang nakapatong na kamay ni Kapitan sa balikat niya. Nag-angat ito ng muka, kasabay ang biglang pagbabago ng anyo at paglabas ng totoong itsura niya.
Hindi yun inaasahan ni Kapitan, kaya labis ang kanyang pagkagulat. Sandali itong hindi agad na nakakilos, kaya yun din ang naging dahilan para tangkain siyang saktan ng binatang aswang. Gamit ang kanyang matutulis na kuko, tinangka niyang ibaon yun sa dibdib ng Kapitan. Ngunit dahil sa suot na medalyon nito, ay hindi yun nagawa ng halimaw. Tila napaso siya sa pagliwanag ng medalyon. Si Lian naman ay muling nabalot ng takot dahil sa mga nangyayari. Hindi malaman kung tatakbo na ba siya o mananatili lamang sa kinatatayuan. Nag-aalala siya sa kaligtasan ni Kapitan. Dahil sa tagpong yun, lumabas na mula sa kani-kanilang pinagtataguan ang mga kasamahan ng Kapitan na antingero. Mabilis naman ang naging pagkilos ng binatang aswang. Agad itong lumapit sa dalaga. Sinunggaban niya ito at pagkatapos ay iniharang ni Jomari sa katawan niya si Lian. Ginawa niyang pananggalang ang dalaga upang pigilan ang lahat ng pag-ataking gagawin sa kanya ng mga kalalakihang naroon. Tulungan niyo po ako! Tulong po! Nagpipipiglas si Lian mula sa pagkakahawak ng binatang aswang sa kanya. Ngunit kahit na anong piglas ang gawin niya, hindi siya makawala dito. Samantala, dahil sa alam ni Jomari na wala siyang laban sa dami ng taong tumutugi sa kanya, nagpalit anyo muli siya bilang isang malaking ibon. Inilipad niya muli si Lian sa pinakamataas na puno sa kagubatan. Pagkatapos ay ibinaba siya sa isa sa mga sanga ng puno. Dahil sa taas nun, hindi maimulat ng dalaga ang kanyang mga mata. Magkahalong takot, kaba at galit ang nararamdaman niya para sa lalaking halimaw na tumangay sa kanya. Nakikiusap ako sa'yo. Pakawalan mo na ako. Kung talagang mahal mo ko, papabayaan mo na ako, Jomari. Hindi, Lian. Hindi. Hindi ko gagawin yun. Para mo nang awa. Pakawalan mo na ako. At pagkatapos ay mapupunta ka lang sa iba. Hindi. Hindi maaari. Mabuti pang walang makinabang sa'yo kaysa mapunta ka sa iba. Kaya papatayin mo na lang ako? Ganun ba? Naisip mo ba ang pamilya ko pag nangyari yun? Masasaktan sila kapag ginawa mo yun. Kaya pabayaan mo na ako. At pangako, pipilitin kong kalimutan lahat ng ginawa mo sa akin. Pakawalan mo lang ako. Babalik ako ng Maynila. Isasama ko na si Lola Ising at hindi na babalik sa lugar na ito. Nakikiusap ako sa'yo. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha ni Lian habang nakikiusap siya kay Jomari na pakawalan siya nito. Nahihirapan siyang huminga, sanhi ng matinding kaba dahil sa taas ng punong pinagdalhan nito sa kanya. Samantala, si Jomari naman ay tila nakaramdam ng awa para sa babaeng nasa kanyang harapan. Umiiral pa rin ang pagmamahal niya rito. Hindi din naman niya gustong umabot sa ganito ang lahat. Kahit siya ay naguguluhan sa nararamdaman niya, kung pagmamahal ba ito o pagnanasa lang. Natahimik si Jomari na tila patuloy na kinakapa sa isip at damdamin kung ano ba ang nararapat niyang gawin. Lalo na't hindi niya mapipilit si Lian para sumama sa kanya at mahalin siya. Halimaw man ang binata, subalit may bahagi pa rin sa kanya bilang isang tao. Merong puso at damdamin. Siguro nga, hindi ko na dapat ipilit pa sa'yo ang nararamdaman ko, Lian. Dahil una, hindi mo ako gusto. At pangalawa, hindi ako normal na tao na kagaya nyo. Walang sino man na magmamahal sa akin ng totoo. Kaya sige, palalayain na kita. Ibabalik na kita sa kanila. Malaya ka na. Hindi makapaniwala si Lian sa kanyang narinig na sinabi ni Jomari. Bigla ay nagliwanag ang kanyang muka. Ang takot na kanina'y nasa kanyang dibdib ay napalitan ng saya at kasabikan na makita ang kanyang Lola Ising. Ganun pa man,
nanatiling tahimik lamang si Lian, naghihintay ng sunod na gagawin ni Jo Marie. Naramdaman na lamang ni Lian na gamit ang paa ng dambuhalang ibon ay binuhat siya. Dahan-dahang lumipad pababa ng puno. Sa kamarahang ibinaba siya sa lupa. Pagkatapos na maibaba ni Jo Marie ang dalaga at hindi na nakadikit ang katawan niya kay Lian, ay sunod-sunod na pana ang tumama sa katawan niya. Halos ubusin ng mga kalalakihan ang hawak nilang armas para tiyakin ang kamatayan ng aswang na si Jo Marie. Nagtamo siya ng maraming sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan dahil sa tama ng mga pana na bumaon sa katawan niya. Hindi na naikampay pa ni Jo Marie ang kanyang mga pakpak, kaya hindi na siya nakalipad pa. Saglit pa ay nagbalik ang anyo niya sa pagiging tao. Nawalan na din ng lakas upang lumaban pa. Samantala, si Lian naman ay nabigla sa bilis din ng pangyayari. Hindi niya inasahan na sa pagbaba pa lang sa kanya ng lalaki ay agad napapaulanan ito ng pana ng mga kababaryo niya. Tila asintado ang mga kalalakiyang pumana sa aswang dahil hindi man lang tinamaan si Lian. Nakita niya kung paano nagtulong-tulong ang kanyang mga kababaryo para sa kanyang kaligtasan. Nang makita naman ng mga kalalakihan sa baryo na nakahandusay na si Jo Marie sa lupa, tadtad ng pana ang buong katawan at nag-aagaw buhay, ay itinigil na rin nila ang pagpana dito. Saka magkakasunod silang lumapit, maging si Kapitan. Sa nanlalabong paningin ni Jo Marie at naghahabol na hininga, ay pilit pa rin itong nagsalita habang nakatingin ang Kapitan. Patawarin niyo po ako sa perwisyong dinala ko. Wala kaming kamalay-malay na isa ka palang aswang, Jo Marie. Hindi lang basta aswang, kundi manyakis na aswang. Kapitan, nagmahal lang po ako. Minahal ko lang po si Lian. Kaya lamang hindi niya po ako kayang mahalin. Hindi pagmamahal ang tawag dyan, kundi pagiging makasarili. Buong akala naming lahat ay mabait kang tao. Ngunit sa likod pala nun ay may kasamaan kang tinatago. Ang maitim mong plano kay Lian. Kaya pala ikaw ang unang nakakita kay Lian nung una siyang kinuha ng malaking ibon. Dahil ikaw din pala ang hayop na yon. Napakagaling mong magtagong hayop ka. Naloko mo kaming lahat. Kaya tanggapin mo ang parusang nararapat sa'yo. Hindi na dapat pang binubuhay ang katulad mo. Itinaas ni Kapitan ang kanyang medalyon, saka umusal ng orasyon at dasal. Kasabay ng ritual ay ang pag-ihip ng malakas na hangin. Patuloy siya sa pagdadasal at pag-oorasyon hanggang sa magliwanag ang kanyang medalyon. Nang ganap ng magliwanag ang medalyon, idinikit yon ng Kapitan na antingero sa puso ng binatang aswang. Malakas na tila alulong ng aso ang pinakawalan nito dahil yon sa matinding sakit. Pagkatapos ay nabalot ng matinding liwanag ang katawan ng binata. Saka sumabog ito kasama ng medalyon na siyang katapusan ng kasamaan ng aswang na si Jo Marie. Samantala, mula sa malaking puno ay may 2 pares ng mga mata ang nakakubli sa pangyayaring yun. Gusto man nilang tulungan ang binata, ngunit wala silang magawa dahil maaaring ikamatay din nila kung pakikialaman nila ang sitwasyon na yon. Kaya nagpasya silang panoorin na lang kung paanong patayin ng mga tao ang kanilang anak sa islang teritoryo nila. Nung unang dinala ni Jo Marie ang dalaga sa islang yon, pinagsabihan na nila ang binata, ngunit sadyang matigas ang ulo nito, kaya kamatayan mula sa mga tao ang sinapit niya. Masakit man para sa kanila, ngunit kailangan nilang tanggapin na yun na ang kaparusahan sa kasalanan ng kanilang anak. Samantala, nang masiguro ng mga tao sa baryo na patay na talaga si Jo Marie, saka sila umalis kasama si Lian. Pagdating pa lang nila sa pampang ng dagat sa baryo, nakaabang na si Lola Ising sa kanila, kasama ang ilang mga taga-baryo. Niyakap ng matanda ang apo. Pagkakita niya rito,
Salamat sa Diyos at ligtas ka na, apo ko. Pagkatapos nun ay bumaling siya sa mga kababaryo na nagligtas sa apo niya. Maraming salamat sa inyong lahat. Tatanawin kong malaking utang na loob sa inyo ang pagkakaligtas ninyo sa apo ko. Walang anuman yun, Ising. Sino ba naman na magtutulungan kundi tayo magkababaryo? Oo nga pala, Kapitan. Nakilala niyo ba ang kumuha sa apo ko? Oo, Ising. Nakilala namin siya. Subalit, makabubuti ko mamaya na natin pag-usapan. Sa ngayon, asikasuin mo muna ang iyong apo. Tiyak kung pagod siya at may mga tinamong gasgas at sugat. Naisip ni Lola Ising na tama nga ang sinabi ni Kapitan, kaya iniwi na niya si Lian. Tinulungang makaligo at magamot ang gasgas at sugat ng apo. Nang gabing yun, ay hinayaan na lamang niyang makapagpahinga muna ang dalaga at hindi na muna nag-usisa pa. Lumipas pa ang ilang mga araw, ngunit hindi pa din kayang magkwento ng dalaga sa nangyari sa kanya sa isla. Kaya naisipan na ni Lola Ising na magtungo na kay Kapitan. Doon niya itinanong ang mga nais niyang malaman. Tulad ng inaasahan, nagpupuyos sa galit ang matanda nang malamang si Jomari ang punot dulo ng lahat, na ito ang aswang na kumuha sa apo niya. Kaya kahit patay na ito, hindi niya pa din makuwang patawarin. Hanggang sa mabilis na lumipas ang isang buwan, tahimik at madalas nag-iisa ang dalaga. Lagi siyang nakaupo sa tabi ng dagat at nakatanaw lang sa kawalan. Nawala na ang dating sigla at ngiti sa mukha nito. Napalitan na yon ng lungkot. Madalas din itong mahuli ni Lola Ising na umiiyak tuwing gabi. Gusto man niyang pagaanin ang loob ng apo, ngunit hindi niya alam kung paano. Hanggang sa isang araw, napansin na lang ni Lola Ising ang madalas na pagsama ng pakiramdam nito. Tuwing umaga ay nagsusuka ito at madalas na nahihilo. Kaya nabuo ang hinala sa isip ng matanda na baka buntis ang kanyang apo. Apo, alam kong mahirap para sa iyo na pag-usapan ito, ngunit kailangan kong malaman. Bahagyang lumingon si Lian sa kanyang lola na nakaupo sa kawayang upuan. Lumapit si Lola Ising sa apo. Hinawakan ang mga kamay nito. Dahil ang nais niya, magkwento si Lian. Maaaring makatulong yon upang mas mapagaan ang bigat na nararamdaman dahil sa mga nangyari. Subalit mag-uumpisa pa lang na magsalita si Lian, ay tumutulo na ang luha sa kanyang mga mata. Apo, sabihin mo ang gusto mong sabihin. Lola, paano po kung buntis ako? Kung ganun may ginawa sa'yo ang hayop na yon. Maraang tango ang isinagot ni Lian sa kanya. Kasunod ang pag-agos ng luha sa mga mata nito. Maging ang kanyang Lola Ising ay hindi din mapigilan ang pagluha. Ginahasa niya po ako, Lola. At wala po akong nagawa. Talagang napakahayop niya. Ano pong gagawin ko kung talagang buntis po ako, Lola? Pupunta tayo sa center. Ipapacheck up kita para makasiguro tayo. Pagkatapos na maikling pag-uusap na yon, ay naggayak ang maglola patungo sa health center. Doon nga ay kinumpirma ng midwife na buntis nga siya. Halos gumuho ang mundo ng dalaga pagkarinig sa balitang yon. Marami pa siyang pangarap sa buhay. Marami pa siyang nais marating. Pero paano na siya ngayon? Paano niya ito ipapaliwanag sa magulang niya? Paano siya babalik sa Maynila sa ganung kalagayan niya? Ito ang maraming tanong na hindi malaman ni Lian kung paano sasagutin. Dahil sa gulo ng kanyang isip, ay nagtatatakbo ito palabas ng health center, patungo sa tabing dagat na malapit lang sa center na pinuntahan nila. Gusto niya nang mamatay, kaya lumusong siya sa tubig dagat. Dahil may katandaan na ang kanyang Lola Ising, hindi ito agad nakasunod sa kanya. Nasa malalim na bahagi na siya ng dagat nang mapahinto siya. Ang isip na binabalot ng dilim kanina ay biglang nagliwanag.
Nanaig pa din ang takot niya sa Panginoon. Hindi niya itinuloy ang balak. Sa halip ay umahon siya sa tubig. Umuwi ng bahay at inayos ang kanyang sarili. Nakasunod lang sa kanya ang kanyang lola Ising na nagpasalamat sa pagbabago ng isip ng apo. Nang makatapos na siya magbihis ng damit, saka pumasok sa kanyang silid ang kanyang lola Ising. Kailangan siya ng apo upang makapagdesisyon ito ng tama sa pinakamadilim na bahagi ng buhay niya. Apo, alam kong hindi madali ang pinagdadaanan mo ngayon. Pero lagi mong tandaan na narito lang ako sa tabi mo. Hindi kita pababayaan hanggat nabubuhay ako. Lola, pasensya ka na po. Gulong-gulo na po ang isip ko ngayon. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Maraming tanong sa isip ko na mahirap hanapan ng kasagutan. Manalangin ka sa Diyos, Apo. Lahat ng nangyayari sa iyo ay pagsubok lamang. Malalampasan mo rin ang lahat ng yan. Magtiwala ka lang. Paano po kung aswang din ang maging anak ko, katulad ng tatay niya? Palalakihin natin siyang may takot sa Diyos upang kahit may dugo siyang aswang ay hindi siya maging masama katulad ng tatay niya. Ang mahalaga ngayon ay handa mong tanggapin ang sanggol na nasa sinapupunan mo. Kanina po, Lola, nung sinabi ng midwife na buntis ako, natakot po ako. Pero dahil sa iyo, Lola, nawala na po ang takot ko. Palalakihin ko po ang anak ko ng tulad sa normal na mga tao. Basta tulungan niyo po akong magpaliwanag kina Mama at Papa tungkol sa kalagayan ko ngayon. Oo naman. Ako ang bahala sa kanila. Tinupad ni Lola Ising ang pangako sa apo. Siya ang nagpaliwanag sa mga magulang nito tungkol sa nangyari sa dalaga. Bagamat nung una ay mabigat ang kanilang kalooban, ngunit kalaunan ay natanggap na din nila ito. Habang lumalaki ang tiyan ni Lian, ay nararamdaman niya ang pagbabago sa kanyang sarili. Unti-unti na niyang natatanggap ang naging kapalaran niya, kahit pa sinabi pa ng ilang tao sa baryo noon na ipalaglag niya ang bata. Hindi niya yun ginawa. Walang kasalanan ang batang yun, kaya kahit na aswang pa ang kanyang ama, karapatan niya pa ding mabuhay. Naging masaya na din siya sa bawat araw na nararamdaman niya ang buhay sa loob ng kanyang sinapupunan. Samantala, ang mga magulang naman ni Jo Marie, lihim na nakasubaybay kay Lian, hindi para kunin ng bata pagsilang nito, kundi para alalayan ito sa panahong kakailanganin sila nito. Sa panahong yon, saka pa lang sila magpapakilala kay Lian dahil ayaw na nilang guluhin pa ang nananahimik nitong buhay sa kasalukuyan. Alam nilang may tamang panahon para sa lahat ng bagay at darating yun sa kanila. Sa buhay ng isang tao, maraming mga hindi inaasahang pagsubok ang dumarating na kung minsan pa nga ay babago sa takbo ng nakasanayan nating buhay. Ito ang pagsubok na napakahirap na dalhin, ngunit sa tulong ng panalangin, gaano man kabigat ang pagsubok, ito ay malalampasan natin sa tulong ng ating mga mahal sa buhay at higit sa lahat, sa pagtulong ng dakilang lumikha. Huwag kalilimutan na ang panalangin ang magsisilbing tanglaw sa madilim na daan ng ating buhay.